Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, patuloy po kong taus-pusong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga mensahe at salita na patuloy pong magiging patnubay, gabay po natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng acknowledging God in all your ways, o patuloy po daw natin kikilalanin ang ating Panginoong Diyos sa lahat po ng ating mga gagawin. Sa mensaheng ito, nais po tayong paalalahanan ng ating Panginoong Diyos at patuloy po tayong i-encourage para sa lahat ng ating mga nais gawing mga plano, mga desisyon sa ating mga buhay, ay patuloy po natin siyang kilalanin. At sa pamamagitan ng pagsangguni sa Kanya, sa lahat ng ating mga nais gawin sa ating mga buhay, especially yung mga plano natin at mga desisyon natin. Sa mensaheng ito, nais po tayong ilayo o malayo ng ating Panginoong Diyos sa mga kaguluhan, kapahamakan, problema, bunga ng mga maling plano at mga maling desisyon natin, sapagkat hindi po natin isinasangguni sa ating Panginoong Diyos ang maggawain ito, o hindi po natin siya ina-acknowledge sa lahat ng desisyon at plano na ginagawa natin. Kaya po tayo sometimes na dumaranas ng kapahamakan, kaguluhan, o problema sa ating mga buhay. Yan po yung isang dahilan kung bakit po nagdaranas po ang mga tao ng mga ganitong suffering, yung problema, kaguluhan, kapamakan, dahil po dun sa mga maling mga desisyon, maling mga plano na ginagawa natin sa ating mga buhay. Ganito po ang nasusulat sa Book of Kawikaan, chapter 16, verse 25. Sabi po dito, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa madaling salita, nais pong ipahiwatig o sabihin ng Kawikaan dito sa Book of Kawikaan chapter 16 verse 25 na tayo po daw mga tao, lagi tayong may mga iniisip na sa inaakala natin ay tama o sa inaakala natin ay magpapabuti sa atin, pero yung nagiging dulo o nagiging bunga ng inaakala nating mabuti ay kamatayan o kapahamakan pala sa ating mga buhay. Kaya po napakahalaga nung patuloy po tayong sumasangguni sa ating Panginoong Diyos o patuloy po nating kinikilala ang ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na po sa mga ginagawa nating mga plano, mga desisyon sa ating mga buhay, na magkaroon po tayo ng isang pusong dependent sa ating Panginoong Diyos, o yung lagi ka na lang dumidepende sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda po na magkaroon po tayo ng ganung puso. Kaya napakahalaga po ng katulad po ng sinabi ko, napakahalaga po ng pagsangguni o pag-acknowledge kay Lord, especially sa mga ginagawa natin mga plano at mga desisyon sa ating buhay. Kasi po, kapag po natuto po tayong maging dependent kay Lord, natuto tayo na patuloy na lumalapit kay Lord sa tuwing may gagawin kang plano o may gagawin kang desisyon sa buhay mo, tandaan po natin, isang maling plano po at isang maling desisyon na magagawa po natin sa ating mga buhay, ito po yung magbibigay ng pagbabago o magbibigay ng ibang klaseng pamumuhay sa atin, na pwedeng masira ang buhay mo, pwedeng gumulo ang buhay mo dahil dun sa maling plano at maling desisyon na gagawin natin sa ating mga buhay. Kaya po, sa mensaheng ito, isang napakasimpleng mensahe, napaka-common, sinasabi nilang pamilyar na mensahe na patuloy naman natin naririnig na kailangan natin i-acknowledge Lord sa ating mga desisyon, sa mga plano natin, sa mga gagawin natin. Ito po common na message, pero napakahalagang mensahe, dapat po natin maisabuhay ito. Isang simpleng mensahe pero napaka malaking epekto, napaka malaking bagay na pwedeng magpabago, magpaayos sa ating buhay. Tandaan po natin, to be close, kapag natuto po tayo nakilalanin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating gagawin, makakaiwas po tayo sa mga kaguluhan, kapahamakan, problema,
bunga ng maling plano at maling desisyon natin. Kaya po sa Book of Kawikaan, ito po ang paalala ng ating Panginoong Diyos o ito po ang nais niyang gawin natin. Book of Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Napakagandang verses o napakagandang salita ng ating Panginoon na patuloy tayong pinapaalalahanan kung gaano kahalaga, kung gaano kaimportante yung patuloy pong maging dependent tayo kay Lord, especially sa lahat ng mga ginagawa nating mga plano at mga desisyon sa ating buhay. Uulitin ko po, pakinggan niyo pong mabuti kung ano po ang ang nice ipabigay po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6, kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y iyong alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Muli po, patuloy po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal for continually feeding us with a simple message but a message na patuloy na magbibigay ng pagbabago sa ating mga buhay. Ibinabalik ko ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Diyos at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.